tanong na lang dyan, ma'am, alam ba nila kung ano yung dapat nilang gawin? Babalik na naman tayo doon sa kapasidad ng kanilang pag-iisip. Babalik na naman tayo doon sa sagutin nyo muna yung public hair follicle drug test para malaman talaga natin kung nasa tamang pag-iisip sila. Sagutin niya yung drug allegations sa kanya. Isa sa mga examples na masabi ko sa inyo na wala talaga silang sinseridad sa investigasyon sa flood control. Kasi tinuro na, pinangalanan na, hindi lang ako ang nagsabi, Zaldico at Martin Romualdez. Si Zaldico, hinayaan nilang umalis ng bansa. Si Martin Romualdez, hinayaan nilang mag-resign. Nag-resign naman na, so tapos na ang usapan. Ang Office of the President, involved sila sa kidnapping ng mga bata doon sa Turkey. Ang Office of the President, involved sila sa kidnapping ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit ngayon nawala si Zaldico at aalis si Martin Romualdez, hindi man lang nila magawa na kidnapin si Zaldico doon sa Amerika at ibalik dito sa atin sa Pilipinas, at hindi man lang nila magawa na ikulong si Martin Romualdez dyan sa detention unit ng House of Representatives. Wala. Magandang hapon sa program PBS-CBN. Ma'am, sa dinadabi po ng mga invitations sa iyo, bakit yung takurong po pinagbigyan mo na puntahan bilang maging guest of honor speaker po ngayong araw? Opo. Una-una nagpapasalamat ako sa imbitasyon ng lokal na pamahalaan dito sa Tacurong City sa kanilang imbitasyon sa akin na dumalo sa Talakudong Festival. Lahat po ng mga invitations na natatanggap ko sa aming opisina ay sinusubukan po namin na puntahan na lahat. Meron lang po talagang minsan na merong conflict sa mga schedules namin, o minsan naman na hindi talaga ako maka-accommodate nung araw na iyon sa mga schedules nila. Kaya masaya ako dahil ngayong araw na ito ay meron akong mga schedule sa Davao City at dito sa Tacurong City. Okay, maraming salamat po. Okay. VP, we have Cristel from Customers. Afternoon po, Madam VP. So, what is your message for our students po, especially the students who actively took part in this festival? Yes, first off, I would like to congratulate them for their hard work and their participation in the Talakudong Festival. It will develop in them the value of discipline and sportsmanship at yung ating kultura ng bayanihan at pakikisama. And I wish them good luck in their studies, and I hope that they will realize their full potentials as individuals. Ma'am, we have Efren Mamak from GMA Regional TV 1 Mindanao. Right, sir? Vice President, meron po kayong meeting with other senators and hindi po natugal kung ano yung ibig sabihin o ano po yung napag-usapan natin. Pwede niyo po pang isabi? Opo. Pumunta po ako kahapon sa Senado para bumisita kay Senator Rodante Marcoleta, at nag-release naman po siya ng photo at sinabi niya doon kung ano yung rason kung bakit ko binisita yung siya at ang kanyang opisina at yung mga kasamahan niya sa opisina. At nung nandoon ako ay nakita ko na din at nabisita ko ang opisina ni Senator Bato de la Rosa dahil kasal ng anak niya ngayon. Isa ito sa mga example, sir, na mga invitation na hindi ko mapuntahan. Kasal ng anak ni Senator Bato de la Rosa ngayon, at ako yung isa sa mga ninang doon sa kasal, at sinabihan ko siya na hindi ako makapunta sa kasal dahil na may event ako sa Davao at sa Tacurong City. Pero Sir Efren? Kajot lang pa ko na human. And nakita ko din doon na si Senator Bongo at si Senator Amy Marcos. So, Follow up, VP, with regards to the hot topic po ngayon na nagdedebatehan regarding the flood control issues and other form of corruptions. Ano po yung parang nakikita niyo po parang
insight niyo po dito regarding po sa mga pangyayari po? Unang-una, ang tagal ng reaksyon ng Pangulo nung sinasabihan siya na binababoy yung budget natin. Nagsabi na ako noong 2024 at alam na niya na merong gano'n na nangyari sa Department of Education at sigurado ako hindi lang yan sa Department of Education at sa Department of Public Works and Highways. Nandyan din yan ang corruption sa iba pang mga departments. Pero parang bang noon ay wala siyang naririnig. Tapos kailangan pa na malubog yung ating mga kababayan sa baha at kailangan pa na mahirapan or pahirapan yung ating mga kababayan bago siya nagsalita. Nung nagsalita na siya, ay wala man din siyang aksyon. Puro lang salita. At ngayon, ang ginagawa nila, merong investigasyon, gusto naman nila gawin, ang investigasyon ay kontrolado nila. Merong ginawang komisyon, bakit pa tayo gagawa ng komisyon? Eh alam na natin, nakikita natin sa budget kung paano chinap-chap yung budget para mabigyan ng pondo ang flood control at napakadaling i-check kung nasaan o kung wala bang flood control projects na ginawa. Ang susunod ay yung kanilang para bang wala silang pakialam na isa sa mga tinuturo na nagnakaw ng pera o kumuha o nag-chop-chop ng budget ay si Congressman Zaldico. At ngayon, si Congressman Zaldico sinasabing wala na dito sa Pilipinas at sinasabi nilang nandoon sa United States of America. At sumunod pa yung pagpaparesign kuno kay Speaker Martin Romualdez. Pero ang pumalit naman ay sino ang pumili? Sila lang din, yung grupo lang din ni Speaker Martin Romualdez ang pumili ng pumalit na Speaker of the House of Representatives. Sinasabihan ko kayong lahat, mga kababayan, ito ay race o race, ganun sa Tagalog? Carrera. This is a race for the 2028 presidential elections and a preparation for how they will mangle again the 2026 budget of the country. So yan yung pinagtutuunan nila ng pansin ngayon. Yan lang yun, wala nang iba. Yung 2026, hatian ng 2026 budget at yung paano sila mapapanatili sa pwesto pagdating ng presidential elections sa 2028. Alam niyo kung paano, isa sa mga examples na masabi ko sa inyo na wala talaga silang sinseridad sa investigasyon sa flood control. Kasi tinuro na, pinangalanan na, hindi lang ako ang nagsabi, Zaldico at Martin Romualdez. Si Zaldico, hinayaan nilang umalis ng bansa. Si Martin Romualdez, hinayaan nilang mag-resign. Nag-resign naman na, so tapos na ang usapan. Ang Office of the President, involved sila sa kidnapping ng mga bata doon sa Turkey. Ang Office of the President, involved sila sa kidnapping ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit ngayon nawala si Zaldico at aalis si Martin Romualdez, hindi man lang nila magawa na kidnapin si Zaldico doon sa Amerika at ibalik dito sa atin sa Pilipinas at hindi man lang nila magawa na ikulong si Martin Romualdez dyan sa detention unit ng House of Representatives. Wala. Dahil wala silang sinseridad, pinapakita lang nila sa mga tao na kunwari meron silang ginagawa. Pero ang totoo niyan, naghahanda lang sila para sa hatian ng 2026 budget at para sa kung anong gagawin nila sa 2028. Right. So, Maricel Valenzuela, Charm Radio, go ahead, ma'am. Yes, po. Talamak na po yung korupsyon sa ngayon at napatabayaan na po yung mga maranta, especially yung mga maranta po. Bilang
pamulo ng bansa at nuuling namin ina ng ating pong bayang Pilipinas, ano po ba yung maaasahan po namin sa na magagawa po ninyo upang matulungan, mabago at may angat po yung pamumuhay ng mga tao sa mga Pilipino? Sa amin po ma'am, sa Office of the Vice President ngayon, iilan na lang po yung, 8 na lang po yung naiwan na mga budget. At sa amin, lagi naming sinusunod kung ano yung pangako natin sa bayan. Ang pangako natin sa bayan, maging makabayan, maka-Diyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Yan yung 4 na pangako natin sa bayan. At kami, lahat ng projects namin doon sa Office of the Vice President ay sinusunod namin itong 3. Pag sinabi nating makatao, yung aming mga projects tulad nung pag-advocate o paghikayat sa kabataan na tapusin ang kanilang pag-aaral at ang pagbibigay namin ng mga school bags para maalala nila ang kanilang role sa nation building. Sa ganito na edad na sila ay dapat pa nag-aaral, dapat nandoon sila sa loob ng paaralan at ginagawa nila ang lahat para makapagtapos. Meron din kaming libreng sakay. Ito po yung mga buses na pinahiram sa Office of the Vice President at inisip namin na mas makakatulong siya kung ibigay siya sa taong bayan bilang libreng sakay na galing sa Office of the Vice President. Meron makakalikasan, meron po kaming tree planting ma'am. Ang target po namin ay 1 million trees in 6 years. Pero sa ngayon ay malapit na, pagkatapos ng taon na ito ay nakuha na po namin na nagawa naming matanim ang 1 million trees. Kaya tutuloy-tuloy na lang din kami sa pagtatanim. Meron din kaming mga satellite offices sa iba't ibang lugar ng bansa. Dito sa Mindanao, 4 po yung satellite offices namin. Nasa Zamboanga City, nasa Butuan City, nasa Cotabato City, at yung isa nasa Davao City. Diyan naman sa mga satellite offices namin, ma'am, meron kaming Magnegosyo Taday program. Yan po yung kapag nagkulang or nalubog sa utang yung mga micro and small, medium enterprises, nire-rescue po namin sila at tinuturuan namin sila kung paano magnegosyo para hindi malubog sa utang yung negosyo nila at binibigyan namin sila ng additional na capital para hindi magsara yung kanilang mga negosyo. At merong mga gusto magnegosyo, maganda naman yung kanilang feasibility study, ay binibigyan sila ng capital din para makapagbukas ng sarili nila na negosyo. Ang isa pa sa mga projects namin ay yung Pansarap. Ito wala na talaga siyang budget mula sa gobyerno. Ang ginagawa na lang namin ay partnerships. Marami kaming nakikitang mga mag-aaral na, at ito ang isa sa mga common na napapansin ng mga guro sa loob ng paaralan. Yung pumapasok ang bata na gutom at hindi na sila nakikinig dahil tulog na sila or lumulutang na yung isip, lutang na yung isip dahil sa kagutuman. Kaya nagpa-partner kami ng mga local na mga individuals na merong capacity para kami ang gagawa noong technical details o ang pag-monitor sa mga bata at sila yung magbibigay nung pan sa Tagalog? Tinapay. Sila yung nagbibigay ng tinapay. Yun po yung mga iilan po sa 8 na projects ng Office of the Vice President sa ngayon. Balikan natin si Sir Alejandro. Sir, Ma'am, magandang hapon po ulit. Ma'am, ano masasabi mo dun sa mga congressmen na nag-abstain po para maging speakership si Congressman D? Hindi ko alam, sir. Wala po akong ma-comment kasi hindi ko alam kung anong iniisip nila. At hindi ko rin narinig kung ano yung rason nila kung bakit sila nag-abstain. Pero ang alam ko, mabait na tao si Congressman D. Kaya siguro siya ang pinili ng grupo nila Martin Romualdez. Kasi si Martin Romualdez, malapit yan siya kay Tony Pet Albano.
Si Tony Pet Albano, kapatid yan ni Rodito Albano. Si Rodito Albano, yan yung governor ng Isabela. Si Congressman D, lagi yang nakadikit kay Rodito Albano. Lagi yan siyang, alam mo, hindi siya lagi yung number 1. Lagi siyang number 2 dyan sa Isabela. Dahil nakadikit lang siya kay Rodito Albano. Ganyan kabait yung tao na yan. Kaya yung grupo na yan, sila din yon. Martin Romualdez din yan. Si Rodito Albano, bakit ko nasabi may connection si Rodito Albano at si Martin Romualdez? Hindi lang dahil kapatid niya, si Tony Pet Albano, si Rodito Albano ang asawa ni Congressman Maylene Garcia ng 2nd District ng Davao City. Si Rodito Albano ang nagpatakbo kay Javi Campos. Sinabihan niya si Vincent Garcia na si Javi ang tatakbo sa 2nd District dahil gusto ni Martin Romualdez magkaroon ng distrito sa loob ng Davao City. Kaya doon kami sa partido namin lumaban. Kasi ang sinasabi namin, wala namang problema kung tayo lang dito sa Davao City. Pero bakit nakikialam si Rodito Albano at si Martin Romualdez sa Davao City? Bakit kailangan nila magkaroon ng distrito dito sa loob? Yan ang connection nilang lahat. Si Congressman D ay nasa ilalim ni Rodito Albano ni Martin Romualdez. Sir Inyan, GMA National, sir, go ahead po. Yes, VP, good afternoon. Ano lang po yung being the second highest leader po sa ating bansa. Ano mo yung masasabi niya na parang tila palaging sinasantabi kayo sa mga mahalagang desisyon ng ating pamahalaan? Nasasayangan ako, sir. Nasasayangan ako para sa bayan dahil isinasantabi nila yung isang tao na gusto lang magtrabaho. Magkapit-bahay naman tayo dito sa Tacorong tsaka dyan sa Davao City. Nakita nyo naman kami, ako, hindi ko na isama yung mga iba, no? Ako na lang. Nakita nyo naman kung ano yung, paano ako naging mayor ng Davao City. Ang gusto ko lang, maayos, kasi doon kami nakatira, nandoon ang mga anak ko, at yung Davao City, yun din yung mamanahin ng mga anak namin. Lahat ng mga anak natin, itong Tacorong City, ito din yung mamanahin ng mga anak natin. Kaya ang gusto ko lang ay maayos maunlad, malinis, at lahat ng maganda para sa isang syudad, para sa isang bayan. Kaya ako, nasasayangan ako dahil wala naman akong ipinakita na meron akong gusto agawin sa kanila. Dahil kung gusto ko naman tumakbo noon ng president, ay tumakbo ako ng president. Pero hindi tumakbo ako ng vice president kasi hindi naman ako interesado na maging president o tumakbong president. Diba? So wala silang dapat ika-insecure sa akin, pero hindi ko alam kung ano ang iniisip nila. Malamang kasi hindi na maayos ang pag-iisip dahil meron pang isang issue na hanggang ngayon ay hindi pa nasasagot. Yung sinasabi na public hair follicle drug test. So yan na lang yung explanation ko kung bakit ganyan sila mag-isip? Bakit parang hindi normal? Bakit ka mai-insecure? Tumakbo na nga yung vice president Ikaw na nga yung pangulo Bakit niyo pa aatakihin yan? Presidente ka na. Wala nang rason na lilingon ka pa sa iba dahil ikaw na yung presidente. So moment mo na ito na ayusin ang bayan. Sa Santiago, Max FM, go ahead. On behalf of my colleagues, ma'am, Max Joy Paisumol, Max FM, Tacorong City. Vice, I would like to ask, kasi po, this coming September 21, magkakaroon po tayo ng rally sa EDSA, and ang Million Filipinos ang aatin doon. What do you think, Vice, ito po bang paranawagan po ng taong bayan ay makakatulong po para po ma-exam yung korupsyon na ito o wala rin namang pagtutulungan? Ma'am, hindi ko po alam kung yung organization sa EDSA.
ang masasabi ko po at aaminin ko, yung organization ng Peace Rally sa Davao City, sa amin yon. Pinagtulungan. Yes, yan. Tulungan namin ng mga taga Davao City at ng mga kaklase ko noon, nung ako'y nag-aaral pa, yung rally sa Davao City. Hindi ko alam yung rally sa EDSA at yung rally sa National Capital Region. Kung makakatulong pa ba ito para makinig ang gobyerno, sana, yan ang dasal natin lahat, di ba? Dahil ayaw natin ng kaguluhan, tsaka ayaw natin yung mga tao pumupunta sa lansangan dahil naaabala sila at naaabala yung mga hindi sumasali. Pero siguro ito na talaga yung paraan para ba marinig nila dahil malamang siguro pag isang boses lang tulad ko, boses ko lang, sasabihin lang nila, ay hindi, politika lang yan. Pero pag ang mamamayan na yung nagsabi sa gobyerno, mga mamamayan na wala sa pwesto, ang magsabi sa gobyerno na mali ang ginagawa ninyo at wala kayong ginagawa sa problema, sana makinig sila. Ang tanong na lang dyan, ma'am, alam ba nila kung ano yung dapat nilang gawin? Babalik na naman tayo doon sa kapasidad ng kanilang pag-iisip. Babalik na naman tayo doon sa sagutin nyo muna yung public hair follicle drug test para malaman talaga natin kung nasa tamang pag-iisip sila. Diba? So, pwede, simulan natin. Magsabi ang taong bayan, hindi namin nagugustuhan ang mga ginagawa ng gobyerno. Tingnan natin, pag hindi pa maayos yung sagot dyan, meron na talagang dapat siyang gawin. Sagutin niya yung drug allegations sa kanya. Vice, one follow-up lang po. Last follow-up tayo. Vice po, marami po kasi kanina ang humihiyaw. Nung sinabi mo po na baka on year 2028, you're asking to help from the Takurongnos. Eh, hindi lang po Takurongnos. Buong sa plan ko dala. May in-expect po ba for 2028? Tatakbo ng presidente po, Vice. Madami na yung material, di ba, ma'am? Medyo madami na yung material ninyo. So, kota na kayo sa desk ninyo ngayong araw na ito. Sa susunod na magkita tayo, ay pag-usapan natin ang mga iba pang bagay. At mag-ingat kayo sa pag-uwi ninyo at huwag kayo gumalaw dahil maganda na yung pwesto ninyo. Bahiram na lang ako ng cellphone para ma-capture natin ang moment na ito. Kaninang phone